Santa Rosa. Okay? Ito ba yung pocket? Wala ka tayo. What is that? Amen. So, hallelujah. Okay na po kaya? Kuya Manny? Kuya Melvin, ready na po tayo? So, mga kapatid, minsan pa sa gabing ito, ihanda natin ating mga sarili para sa araw o oras ng pananalangin. Amen? So, this is the day that the Lord has made. Amen? We are blessed na tinawag ng ating Panginoon para gamitin bilang prayer warriors sa gabing ito, mga kapatid. Amen? Pero bago tayo magsimula, mga kapatid, sa exhortation ng kanyang salita at sa pananalangin mamaya, mga kapatid, awitan muna natin ang ating Panginoon. Amen? Haranahin natin ang ating Panginoon because He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped, mga kapatid. Sabi nga sa kanyang salita sa Revelation 5:12, sabi dito, saying with a loud voice, sabi dito, mga kapatid, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. So, worthy talaga yung ating Panginoon na alayan natin siya ng awiting papuri at pagsamba. Kasi He deserved the praises and worship coming from His children, mga kapatid. At sabi niya sa Revelation 13:8, and all who dwell on earth will worship it. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life in the Lamb who was slain. So worthy is the Lamb, mga kapatid. Amen? He is worthy. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. This is for you, Lord. All glory belongs to you. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God, for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me
it long. Now all I know, in pure forgiveness and in praise. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown Him now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Oh Lord, you serve me, Lord God. Hallelujah. You know our ways, Panginoon. Your hand uphold us, O God. At alam namin, Panginoon, na mahal mo, Lord God, yung bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila, Lord God, ng aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga kasalanan na nagagawa namin, Lord God. Pero nandiyan ka sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Parati mo kami ginagabayan. Hinahamon, Lord God. Binibigyan pa rin bagong pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Para sa iyo ito, Panginoon. Hallelujah. Para kay alayan ng mawiting pagsamba, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh Lord, you search me. You know my way. Your hand upholds me. I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hands uphold me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee,
can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. And when the earth beats, and when the earth pain falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, oh, oh. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, oh, oh. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. You tore the veil, you made a way when you said that it is done. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, oh, oh. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sabi nga sa iyong salita, Panginoon, hallelujah. We love because you first love us, Panginoon, hallelujah. At no one can separate from you, Lord God. Dahil sa iyong dakilang pagmamahal lamang, Panginoon, hallelujah. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong pag-ibig, Lord God, na hindi nagmamahaliw, sa iyong grasya, Lord God, na patuloy na rumaragasaan, Lord God, at patuloy namin nararanasan na umaapaw sa aming buhay, Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. We glorify your name, O God. We exalt your name, O God, hallelujah. We honor your name, Panginoon, because you deserve the highest praise and highest worship, highest adoration, Lord God, with reverence, O God, in
Jesus' mighty name. Ikaw lamang, Lord God, ang aming itinataas, nilalagay sa mga kalagitnaan, sa mga oras ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for being our Adonai, Lord God, for being our El Shaddai, Panginoon, for being our Yeshua, for being our Elohim. Thank you ever so much, Lord, for being the everything. Hallelujah, our faithful Father. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that in the past days, past 1 week, O God, ang bawat isa sa amin, Lord God, ay nakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Sa isip man, Lord God, sa salita, sa gawa, Panginoon. Kaya, Lord God, kami humihingi ng kapatawaran, Lord God. Sa lahat ng aming nagawa, sinasadya man o hindi, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ito yung alam, Panginoon. Lahat man o hindi, Lord God, kayo nakakapatid, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras at Panginoon, kami nagpapakalinis, Lord God. We humble down ourselves before your holy throne, O God. Lord, patawarin niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa, Lord God, patawad, Lord God. Kung nakasalita kami ng mga salitang hindi kaaya-aya, kalugod-lugod, patawad, Lord God. Hallelujah. Kung nag-isip man kami na hindi maganda sa aming kapwa, Lord God, patawad, Lord God. Alam namin, Panginoon, yung laman ng aming mga puso. Kaya, Lord God, sa mga oras ito, Panginoon, kami lamang ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. That apart from you, God, wala kami magagawa, Panginoon. Kaya, Lord God, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa kapatawaran, Panginoon. Thank you, Lord God, for being a forgiving God, a merciful God, Panginoon. Lord God, sa buhay ng aming kapatid na mag-extort na iyong salita, sa buhay ni Kuya Manny, Lord God, pagpalain mo siya, Panginoon. Itago mo lamang siya, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon. Nawa kayo ang makita, Lord God. At hindi ang kanyang kahinaan, Lord God. Hallelujah. Let your name be glorified sa iyong salita, Panginoon, na kanyang bibitawan sa gabi ito, Panginoon. Hallelujah. Be His mouth, the mouthpiece of your words, Panginoon. Hallelujah. Let there be, hallelujah, hope, Lord God. Hallelujah. There be love, Panginoon. Hallelujah. Even, Lord God, correction, rebuking, Panginoon, power sa iyong banal na salita sa araw na ito, Panginoon, sa oras ito. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Be our Emmanuel, Panginoon. Be our light, Panginoon. Be our guide. Be our great Rabbi, O God. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang gabi ito, Panginoon. Even, Lord God, yung protection ng sanctuary ito, Panginoon. Kubera niyo naman, Panginoon, yung pagparang dugo ang lahat ng sulok ng sanctuary ito, Panginoon, na hindi kami magambala at hindi makapasok na magawa ng kalaban, Lord God. Lord God, hindi pa matapos ang aming gawain. Victory is at hand, O God. We declare, Lord God, at inaangkin na namin ang katagumpayan sa gabi ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Binabalik namin ang pinakamataas na pagkulit sa mapagtakida. Itong aming samot na namin, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. At magandang gabi sa ating mga kapatiran. Bagamat kung konti lang tayo, milyon ang nakatingin sa ating mga holy angel, maging gabay po tayo ng Holy Spirit, pinakamahalaga sa pagkakataon ito, at dinala naman po ni God ang pangyapak natin dito, at na-priority na naman po natin, na-prioritize na naman po natin si God sa ating mga buhay, at hindi ito naagaw ng makamundong bagay na ika nga ay nagtuloy ang papalayo sa ating kay God at sa tao. So, salamat kay God sa buhay po ni Pastor Jules, at naitalaga na naman po ako rito sa pamagitan ni Lord Jesus Christ. At natutuwa po ako dahil napagtatagumpayan ko po ang task na binibigay niyo po sa akin bilang hamak na servant niyo po, Lord Jesus Christ. Kaya lang po ang aming papuriang pasalamatan, dakilain higit sa lahat ay sambahin ng Lord sa anumang oras ng aming buhay, O Lord. Every milliseconds, dahil ang pagiging Diyos na buhay niyo po sa amin ay every milliseconds. Hindi lang po sa loob ng panambahan ito, bagkus sa labas ng panambahan sa mga kasama namin sa trabaho, pamilya, kaibigan, at sa ano pang relasyong pang tao. Lord, maraming salamat, O Lord. At ngayon ay may natutuwa po kami, nalulugod po kami dahil nung binigyan po ako ng task, binigyan niyo po sa akin ng task, ay naitanong ko po sa inyo, Lord, ano pa ang dapat kong i-praise? Ano ba ang dapat ko i-exalt na mensahe niyo po sa amin? Ngayon, pinaalala niyo po ulit sa akin, ipagpatuloy ang pag-i-exalt ng mga sangkap ng kasalanan na nagpapalayo sa inyo at sa akin, para magkaroon ng katugunan ang inyong mga prayer. Kasama unang-una dito, priority natin
na mapa sa atin ay yung kaligtasan. Ang pinakamahalaga sa lahat, 100%. Pangalawa na lang po ang pang-araw-araw natin pangangailangan. Yung gumising ka na sa umaga isang blessing na kagad. Pinakamahalagang blessing na po sa atin yun. Amen. Yung magkaroon ka ng kalusugang pisikal na malayo sa karamdaman. Napakahalagang blessing po sa atin dahil minsan nga nila, magtrabaho kayo para kayo ay mabuhay. So kung may karamdaman tayo, hindi tayo makapagpatuloy ng trabaho, makapatuloy ng buhay. So ang binigay po ni Lord sa atin, glory to God. Topic sa ngayon ay panglalamang sa kapwa at pagsisinungaling. Tandaan po natin ang mensahe ni God, ang dila ay napakakapangyarihan sa lahat. Kaya dapat ito ang dila natin na nagagamit sa tamang paggagamitan. Magagamit lang po natin ito sa higit sa pinababanggit sa atin ni God, yung nakakabuti, yung ninanais ni God na ating mabanggit, at hindi yung ninanais ni Satan na magpapalayo sa atin. Ang mensahe po niya ay panglalamang sa kapwa at pagsisinungaling. Ang binigay po niyang verse, awit 119, chapter 59, basahin na po natin. Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan at ipagkaloob mo sa akin may pagbibiyaya ang iyong kautusan. Sa prayer pa lang, nandun na kaagad, alisin sa atin ang mga sangkap ng kasalanan na nagpapalayo sa atin ay kaagad na sa gayon magkaroon ng katugunan ang anumang kahilingan natin kay God. Ipapaunawa ko lang rito sa verse na ito, isang mensahe pa po ni God. Nakalimutan ko yung verse, verse, but ang mensahe nakakabisado po. Kayong mga napapaglamang sa kapwa ay aking parurusahan. Hindi man sa may katawan na gumagawa ng panglalamang, maging sa buong ninyong pamilya, ipararanas ko ang aking kaparason. So matakot po tayo. Matakot din po tayo, mahabag po tayo sa kapamilya natin, parurusahan po tayo gumagawa ng panglalamang. Maging dito sa loob ng panambahan, hindi naaalis ang gawa ng panglalamang. Una-una, sa bibig kasi ng dila. Dahil hindi natin isasagawa ang panglalamang hanggat hindi tayo hindi binubrukas ng ating mga dila. So, napapaniwala yung mga totoo na nanampalataya sa anumang kasinungalingan at ika nga sa matatamis na salita. So, ang panglalamang sa iyong kapwa ay kasalanan. Huwag kang manlalamang sa iyong kapwa, sapagkat ang panglalamang ay kapatid ng pagnanakaw, at ang pagnanakaw ay kasalanan. So, paano magiging matagumpay ating prayer? Mananatili tayo sa kasalanan na siyang nakasaad sa 10 utos ng Diyos. At ang kasalanan ay pinagbabayaran. So, yun na nga, mensahe ni God, may kaparusahan ang gumagawa ng anumang paglalamang sa kapwa, yung mga nanlalamang, higit sa lahat yung pagsisimula, ginagamit yung dila sa masamang adhikain, hindi lang sa pera, hindi lang sa lahat. Relasyong pangtao, yung pinaka-unang dahilan, relasyong pangtao, nakakapaglamang tayo. So, mapalad ang mga tao nagtitiis. Sana tayo nga po yun. Nagtitiis, naapi, naluloko, nalalamangan, o nananakawan ng kaniyang kapwa. Sapagkat sila'y kakalingain ng Amang nasa langit. At ang lahat ng glory to God, at ang lahat ng kaniyang hinagpis sa paghihirap ay papawiin at sila'y pagkakalooban ng walang hanggang biyaya sa langit. Kagaya po rito, hindi ligid sa ating kaalaman, ang panambahan ay nagagamit ito sa panlalamang about sa salpi. Tandaan po natin, ang lahat sa atin ang nabibigay ng ikapo. Now, kung ang ikapo na ibibigay natin sa panambahan ay ito'y nagagamit ng ilan sa hindi sa pagsamantalang pangangailangan nila, pumupunta sila sa panambahan para lamang ang kanilang pansarili pangangailangan at hindi pangangailangan mula kay God. Nagagamit po nila yung panambahan. So, iyon ay may kaukulang parusa. Kaya kahit anong prayer natin sa kapatiran na gumagawa ng ganitong panglalamang pagsisinungaling, hindi mangyayari yung prayer
niya na inire-request sa ating mga prayer warrior maging kapastoral. So, mananatiling, mapunta man sa kanya to, pero panandalian lang. May dalawang klase ng ori ng blessing. Blessing na kung saan nagmumula kay God, ito'y tatagal at mag-grow ang blessing. Ngayong blessing nagmumula kay Satan, ito'y panandalian lamang. May nangyari na po rito sa panambahan na ito. Dalawang kapatiran niya tayo babae. Na-iblis sila. Subalit hindi nila nagamit, hindi nila iningatan yung blessing na ibinigay sa kanila, nawala po sa kanila. Bakit? Pinairan po nila yung pagiging tao nila, yung pride. So useless yung prayer na ibinigay natin sa kanila na hindi nila pinahalagahan. So ibig sabihin, hindi nila pinahalagahan si God na nagbigay ng blessing sa kanila. Sabi nga ni God, huwag kayong humingi ng once. Bakit? Ang once ay ito'y gawa ni Satan. Bakit ang once? Dahil ito'y nagagamit sa pagmamalaki, hindi man natin ito kailangan. Bagkus ay humingi lamang tayo ng ating pangangailangan. Iyon ang pakikinggan ni God at ibibigay ni God. At pag-iigihin ni God, yung mas i-enhance pa ni God yung prayer na hiningi natin sa Kanya. Huwag na tayong mainit kasi sabi nga ni God, delay is not a denial. So, tuloy lang po tayo sa prayer at dapat may pagsasagawa din po tayo sa prayer. So, ayon kay God, ang sinumang nanglalamang sa kapwa ay kanyang parulusahan. Muli ba basahin natin? Hindi man doon sa may katawan ng gumagawa ng panglalamang, maging sa buo niyang pamilya, ipararanas ko ang aking kaparusahan. So, matakot po tayo ron. Buhay ang kapalit nito ng ating panglalamang pagsisinungaling. Ang ingatan po natin ang dila dahil ang dila pinakasusi ng lahat para magawa natin ang panglalamang. Higit sa usaping salapi sandaan. Ang usaping salapi ay maraming bisis binanggit sa Holy Bible para subukin tayo ni God kung gaano tayo katapat sa Kanya. At ang salapi din ay isang gamit ni Satan para kalabanin si God, para kontrolin tayo, para kung gaano tayo katapat kay God at gaano tayo katapat kay Satan. So ganun po ang senaryo po ng salapi na gagamit doon sa mga halimbawa, doon sa mga nabanggit sa Holy Bible. So, kung hindi tayo magpapa-endorse sa salapi, kapangyarihan ng salapi, masusunod po natin itong binigas ni God na huwag tayong gagawa ng paglalamang sa kapwa at kasinungalingan. At huwag natin magagamit ang ating dila sa anumang kasinungalingan o matatamis na dila para lang tayo makapaglamang sa kapwa. And then, kaya kung nais po natin na mapasa atin ang mga kahilingan natin, malito malaking kahilingan man ito. Itakwil po natin ang mga sangkap ng paggawa ng kasalanan sa ating mga puso. Nasa gayon yung nakaharang sa atin at kay God ay tuluyang mawala at ang prayer request po natin sa punahing pamilya ay tuluyang makarating sa amang hari at mapakinggan ito at magkaroon ng katugunan mula kay God. Huwag lang natin aasin maging yung pinakinggan ko kagabi, preaching ni Chinese yun Filipino Chinese. Ang sabi niya ron, magkaroon tayo ng tiyaga sa pananalangin. Hope, saka nakalimutan po yung dalawa, apat na topic. So, ganun po, patuloy na tayo mag-pray. Pag alam po natin na may naalis tayong sangkap ng kasalanan sa ating puso, ang anumang prayer na ating hihilingin, alam po natin magkakaroon ng katubunan and sa oras na sa time na bibigay sa atin ni God. And then may conclusion, babahagi lang natin ang Matthew 20 verse 26 until 28. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyong. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. O diba? Yung pag-ibig ni God na itanim sa ating puso, implement natin sa kapwa natin. Maraming paraan paano tayo magagawa ng kabutihan o ma-implement yung pag-ibig ni God sa ating kapwa. Hindi lang sa usaping salati. Marami, bibigyan tayo ng karunungan ni God para tayo para ma-extend po natin ang pag-ibig natin sa kapwa. Pag-ibig ni God sa atin at ma-implement natin sa kapwa. So, dapat kayong maging lingkod sa iba at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una,
siya ay dapat maging alipin ninyo sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa katutubos ng marami. So nabanggit natin kanina, ang pinapriority po natin dito ay kaligtasan. So yun ang dakilang blessing ni God sa atin na hindi natin hiningi, subalit ibinigay niya sa atin. So wag po natin kalimutan ang kaligtasan. Kaya ang mga pang-araw-araw natin pangangailangan ay pangalawa na naman po yan. At ganun din sa relasyon, mas unahin natin ang pagkikipagrelasyon natin kay God, pangalawa ang pamilya at ang mga uri ng relasyon pang tao. So, alam niyo ba, kanina napakinggan ko sa kasama namin, pumunta ko ng CR, kasama ko sa trabaho, ibang department nga lang. Naabot ako dalawang Muslim, doon sa CR, nag-uusap sila. Nung nag-CR na ako, napagkita isang Muslim, tinawag yung pangalan ko, ibinanggit yung pangalan ko. Yung bagamat hindi ko naintindihan, pero English. Ibig sabihin, may asasalita nila eh. Nabivisualize ko anong pinag-uusapan nila. Narinig ko na yung nag-preach. May basta pang kausapan, nagkatawagan eh. Kasi napapanood nila doon sa YouTube at sa TikTok yung mga naipopost ko, so napapanood nila. So, inikikwento din sa kasamaan niyang Muslim din. So ibig sabihin, nalalaman nila na tayo ay lingkod ng Panginoong Diyos. Sabi nga ni God, huwag niyo ikahiya ako sa karamihan nang hindi ko kayo ikahiya. So, kaya itong magandang purpose na ibinubroadcast natin yung mensahe ni God, hindi tayo hindi natin dadali ang sarili natin. Wala tayo rito kung wala si God. So, si God ang dapat natin dadalhin. Yung mensahe ni God na gusto niya i-implement sa atin pagpapaalala. So, very blessed dahil kasi siyempre nalalaman nila ay itong tao pala ito ay naka-align sa kanilang Panginoon pagkat Muslim sila. Tawag to, respeto po nila. Kasi minsan, kadalasan nagkikipagtok ako mismo. Tinutok ko sila, ang mga kasama ko Muslim, sa kay Lord Jesus Christ. So alam nila na naka-align ako sa kay God, kay Jesus Christ. So kaya pag sa kanila, pag sila makakalahi, minsan nagkakaroon ng argument, nagdoon makakasakitan na kaya on the spot gumigit na ako, sinasabi ko, behave. Inaano ko na sila kaagad. So nakikinig sila. Alam nila, ako mismo, tahimik lang na tao at ayaw ko ng ibig sabihin, kumikilos yung Holy Spirit sa kanila. Kasi nga, sabi nga, parang si Lord Jesus Christ, si Lord Jesus Christ ang natin, yung, may tawag doon yung dalawang taon nag-away, mediator. Si Lord Jesus Christ ang daan natin, hanggang doon sa tao nagkakaroon ng agreement, ginagamit tayo ni God para maging mediator nila. At nakikinig po, very blessed naman po sila, nakikinig sa ipinag-aatas ni God sa atin. Kasi siyempre, pag tayo makakasama sa isang kumpanya, isang pamilya lang tayo, magkakaibigan, magkakasama sa pamilya, sa world. So, ayun lang po ang mensahe ni God. So, patuloy lang po tayo kay God. At mas maganda yun. Kung gusto natin magpatuloy kay God, ako, noon, hirap ako yung pagluhod nga lang masakit na yun hindi ko maintindihan yung pinipray ko. Kaya ko matapos sa pagluluhod na. Kasi mas nararamdaman ko yung sakit ng tuhod kaysa sa pinagpipray ko. But thanks to God, glory to God, dahil namanhid na, nawala na yung sakit ng tuhod. Ibig sabihin, once na tayo nagpapatuloy kay God, yung Holy Spirit, unti-unti tayong kinukumbik. Dati, nasa atin ang Holy Spirit, but hindi ito nag-work sa atin. So nakaantabay lang sa atin kung kailan tayo magbabalik loob. Kaya ganoon ang revelation ng sumasakit ang ating katawan dahil sa gusto natin
isagawa yung pinagagawa sa ating ni Lord Jesus Christ. So, at wag po natin katamaran ang prayer, fasting, mag-prayer daily, yun, pinaka-the best, umaga, gabi, yun. At yun ang pinakamahalaga para kahit kung hindi tayo marunong mag-pray, matututo tayo mag-pray. So, ika nga nasa ano tayo ng pag-a-adjust ba yun? Pag-a-adjust. So, ayun lang po, maraming salamat and glory to God. God bless po sa lahat. Ganun ulit. Maganda yun. Kasi ulit na. Okay. Ano na lang daw, paghatian na lang daw natin yung ano. Kasi natin yung sa Rio. Sige. Tapos sila daw, ano na lang. Okay. Kasi sa Rio. Lagi kasi sa Rio. Tapos si... Oo. Din sa Rio, may pasok sa Rio Los Ocho eh. Tapos kumain lang daw, kaya lang daw siya. Sasigos, kain lang daw. Tapos, Sounds good. DQ. Traffic. Okay. So, anong gabi? Ikaw mauna? Ako na siguro muna tapos siyempre ikaw closing mo na lang. Sige. Bali yung akin, yung... Ano ba yung nakaraan sa'yo? Yung mga paglilipat ng kumpanya, at Sa mga kapatiran, provision. Vision, Tapos yung... Tama. Yung akin na lang siguro yung gawain para bukas. Sige. Tapos, ikaw na lang yung mag-closing prayer. Yes, Lord, hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Kami namin malalang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, sa iyong paanan, Panginoon. Humihingi, Panginoon, na yung habag at grasya, Panginoon, sa mga panalangin, Panginoon, na aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi ko bingihan yung tenga, Panginoon, naririnig po ang aming mga panalangin sa iyo, Panginoon. Alam ko din po, Panginoon, na hindi ko maikli ang iyong kamay, Panginoon, para maabot lahat ng panalangin namin sa iyo, Panginoon. Ama namin, banal na makapangyarihan sa lahat. Kami ay naniniwala, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos na aming hinihingian ng panalangin, Panginoon, na nilalapitan, Panginoon. Hindi ikaw ang Diyos na natutulog, Panginoon. Ikaw ang Diyos na natiling buhay na amin niya sinasamba at nilalapitan sa gabing ito, Panginoon. Banal na makapangyarihan sa lahat. Ilapis ko po, Panginoon, sa iyong aming gawain po. Bukas, Panginoon, mula po sa ministerial prayer down to benediction po, Panginoon. I pray for the corporate anointing po, Panginoon, na magdadali po ang banal na Espiritu ng Diyos sa bawat isa pong gagamitin po, Panginoon. Sa lahat po ng tatayo, Panginoon, sa lahat po ng dadalo, Panginoon. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu ng Diyos po ang panguna sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu po, Panginoon, ang mag-manifest sa bawat isa po, Panginoon. Nabawat sa po, Panginoon. I pray po, Panginoon, sa 7 last word po, Panginoon, na gagamitin niyo po. Bukas, Panginoon, na ang lahat po ng mga salita na bibitawan, Panginoon, ay inyong mga huling winika po, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, ay may isagawa po ng maayos po. Bukas, ng maaga ng maayos, Panginoon. Gamitin niyo lang po kami, Panginoon, na daluyan, Panginoon, at itago niyo po kami sa iyong likuran, Panginoon. Tanggalin niyo po kung ano man ang glory na nangingibabaw sa aming sarili, Panginoon. Bagkus po ang glory niyo lamang po, Panginoon, ang siyang maitanghal at may taas sa kalagitnaan ng aming pag-preach ng iyong mga salita, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po aksidente na ang mga itinakdang magtatayo bukas ng umaga, Panginoon. Alam ko kung sila po ay inyo din pong pinili, Panginoon, upang magsaganap ng iyong mga 7 last words, Panginoon. Alam ko din po, O Diyos, na sila po ay nagpagal na nag-aral sa iyong mga salita, Panginoon. Samahan niyo po sila at kasama ng banal na Espiritu ng Diyos po, Panginoon. At likupin po ng iyong mga puwa ng iyong Holy Spirit, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na hindi po tumasnas o hindi nila makalimutan sa gitna po ng kanilang pagpipres, ang kanilang pinag-aralan, Panginoon. At salamat po sa mga buhay ng mga taong ito, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa iyong kaharian, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng
motibo ng bawat isa po sa mga taong ito, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang motive, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang kanilang isip, ang kanilang puso at damdamin, Panginoon. Ang kanilang physical aspect, Panginoon, na handang ready po silang tumayo bukas, Panginoon, para lamang sa nag-iisang audience na aming inaasam, Panginoon. Ikaw lamang ang audience na aming inaasam sa bawat Friday na yan, Panginoon. Wala kaming ibang audience na inaasam, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Makita ka lang namin, maramdaman lang namin ang pagbaba ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maramdaman namin ang iyong pag-ilos, Panginoon. Ay yun na po ang aming katuwaan at kagalakan ng aming mga puso, Panginoon. Mapaglingkuran ka, Panginoon. Yun na po ang kagalakan ng aming mga damdamin, Panginoon. Napapagod man, Panginoon, pero baliwala po yun, Panginoon, because you deserve na pagsilbihan, Panginoon. You deserve na magpagod sa iyo, Panginoon. You deserve all the praises and glory, Panginoon, na bawat pag-ilos namin sa loob ng bahay, sambahan ito, Panginoon, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Wala po kami ibang minimiti, Panginoon, kundi ang may offer lamang ang lahat ng gagawin namin para sa iyo, Panginoon. Lahat po ng ginagamit po sa bahay, iglesia na po na ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, nakikita niyo ang bawat puso ng bawat isang naririto, Panginoon. Pakalinisin niyo po, O Diyos, ang bawat isang naririto na patuloy niyo po ginagamit sa bahay, sambahan nito, Panginoon. Pakaingatan ang kanilang mga puso at isip, Panginoon. Pakaingatan ang kanilang physical aspect, Panginoon, na lahat ng ginagamit sa iglesia na ito, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. And Lord, I pray po, Panginoon, kung meron man po kaming glory na nakagaw sa iyo, Panginoon, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Patawad po, Panginoon, kung minsan po may mga glory na para lamang sa iyo ay amin pong inaagaw, Panginoon. Patawad, Lord, kung minsan ay masarap pakinggan sa tenga ang papuri ng tao, Panginoon. Pero minsan po, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na ang lahat po ng glory para lamang sa iyo, Panginoon. Kung wala ka po, Panginoon, hindi po namin kaya ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Kung wala ang iyong sapat na banal na kapangyarihan ng Espiritu ng Holy Spirit, Panginoon, hindi po namin kaya tumayo. Hindi namin kaya magsalita sa gitna, Panginoon. Hindi namin kaya umawit, Panginoon. Naririto ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan niyo po ang banal na Espiritu po, Panginoon, ang umupo dyan, Panginoon, para makapag-alay kami ng totoong pagsamba, Panginoon, ng totoong pag-serve, Panginoon, na nararapat. Because you deserve, Panginoon. You deserve all the praises, Panginoon. Wala po kaming dapat na agawing glory lamang na para lamang sa iyo, Panginoon. All glory lamang po para sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo po kami ay may baba at ikaw pinakamalagay sa pinakamataas na papurit pagsamba, Panginoon, na yung nag-iisang banal na pangalan ng Panginoon na si Jesus, Panginoon. And Lord, I pray po, Panginoon, sa music ministry, Panginoon, sa lahat ng gagamitin, sa instrumental, sa backups, Panginoon, sa lahat ng awit, at sa lahat ng hawak na mikropono na yan, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang isip at puso ng bawat isang tatayo bukas sa umaga, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na corporate anointing po, Panginoon, na iyong pagkakaloob po bukas ng umaga, Panginoon, sa bawat isang tatayo, Panginoon, sa lahat ng kakanta na yan po yan, Panginoon, sa lahat po ng worship leader po na tatayo bukas ng umaga, Panginoon, kay Ate Jessa, kay Kuya Al, kay Pastor Jules po, Panginoon, sa lahat po ng tatayo, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang hayaang tumayo sa kalagitnaan na yung Panginoon ng banal na Espiritu, ang mag-manifest sa kalagitnaan na yan, maging sa mga backup po, lahat-lahat, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, magbigay ng anghel na tinig, Panginoon, at inaalis po namin ang anumang takot sa puso. Pero na wala pong takot, wala kang karapatan na mag-manifest sa bawat isang naririto, sa lahat ng ginagamit ng Panginoon. You are not allowed in this place in Jesus' name, hallelujah. Jesus' name, wala kang karapatan mag-manifest ang takot at ang hiya sa kalagitnaan ng pulpito na yan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang nagtalaga sa bawat isang naririyan, Panginoon. Ikaw ang tumawag sa lahat ng naririyan, Panginoon. Ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon, para magbigay ng papurit pagsamba lamang sa iyo, Panginoon. Minsan po, Panginoon, ipaalala niyo pa po sa amin, Panginoon, kami po ay mga worshiper po, Panginoon. We are not performing, Panginoon, na para lamang sa audience, because we are worshiper of God, Panginoon. We are worshiping the one true God, Panginoon, na aming pinagsisilbihan, Panginoon. Minsan po, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na hindi po mahalaga ang audience, Panginoon. Ang nag-iisang audience ang aming inaasam sa kalagitnaan na yan, Panginoon. At ang hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang kusa pong umawit po bukas ng umaga, Panginoon. Hayaan niyo po ang buong corner ng bahay, sambahan ito, Panginoon, ay magmamanifest
manifest po ang banal na Espiritu ng Diyos po, Panginoon. Hallelujah. And we claim and decree, Panginoon, let the angels of heaven, Panginoon, kasama na nagbibigay ng papuring pagsamba sa iyo, Panginoon. At hayaan niyo din po, Panginoon, ang mga congregation, Panginoon, na iyong nilikha ang mga kamay at paa, Panginoon, ay pumapalakpak, pumapadyak, at ang mga labi nito, Panginoon, ay umaawit lamang sa iyo, Panginoon. Let the power of the Holy Spirit po ang humatlos sa kanilang mga puso, Panginoon, para magbigay ng papuring pagsamba sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami na kung ang banal na Espiritu ng Diyos ang mangunguna sa kalagitnaan, Panginoon, lahat po ay aawit at papalakpak lamang sa nag-iisang Diyos na buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And I pray din po, Panginoon, sa transport minister po, Panginoon, na ingatan niyo po sila, Panginoon, mula sa pag-alis sa kanilang mga bahay, Panginoon. Kung gano'n niyo po sila ingatan, Panginoon, sa kanilang pag-alis at paghatid pagsundo, Panginoon, sa mga ship, Panginoon. Gano'n niyo din po sila iniingatan sa kanilang pag-alis sa bahay, sambahan, Panginoon. Alam niyo po ang buhay nila, Panginoon, hindi po biro ang transport minister, Panginoon. Mahirap po, Panginoon, pero naniniwala kami, O Diyos, na ikaw ang nakaupo sa driver's seat na iyan, Panginoon. Kasama ng mga anghel sa langit na nag-iingat, Panginoon, sa apat gulong na sasakyan na iyan, Panginoon. Ingatan mo ang kanilang isip, ang kanilang puso, Panginoon, ang kanilang mga mata, Panginoon, na bigyan niyo po ng pinakamalinaw na vision, Panginoon. Hallelujah. At wala pong plano ng kaaway ang makakagalaw sa kanilang mga sasakyan, Panginoon, sa mga daraanan ng Jesus name. Hallelujah, hallelujah. We claim and decree, Panginoon, ang lahat ng kanilang susunduin, Panginoon, ay makakasalo ng mga Word of God, Panginoon, na kanilang baon-baon, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang mga Word of God na po na iyan ay para lamang kung hindi makakasalo sa kanilang puso. Bagkus po, Panginoon, ito po ay mapuubat sa kanilang mga puso, Panginoon. Inaalis din po namin kung ano man pong kabigatan, Panginoon, in Jesus' name, hallelujah. Inaalis din po namin ang maling kaisipan, in Jesus' name, hallelujah. And let the Holy Spirit of God po, Panginoon, ang magmanifest sa kanilang isip at ang magturo ng mga lahat ng ginagawa sa buong iglesia, Panginoon. Hinahayaan po namin ang banal na Espiritu ng Diyos ang manguna sa kalagitnaan ng mga ship na ito, Panginoon. Ingatan niyo po ang gate na yan, Panginoon, ang dalawang gate na yan, Panginoon, na nakabantay ang mga anghel sa langit, Panginoon. Habang kami ay nagsasagawa ng worship service, Panginoon, the corporate anointing po ng buong building na po na ito, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay mag-alay sa iyo ng mga papurit pagsamba, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And I pray din po, Panginoon, sa may-ari ng bilyan ng Panginoon, na Lord, we claim and decree po, Panginoon, na ipuhin niyo po ang kanyang puso, Panginoon, na bayaran niyo na po ang nakapendit po ng water bill po, Panginoon. Naniniwala kami na wala pong imposible po, Panginoon, sa iyo. Alam niyo po may gagawin ka po na paraan, O Diyos, may gagamitin kang tao, Panginoon, para haplusin ang kanyang isip at ang kanyang puso, Panginoon, para po mabayaran na po ang water, para po hindi na po nahihirapan ang simbahan na ito. Alam ko po, Panginoon, na hindi po kayo papayag na mapahiya ang iyong pangalan, Panginoon. Naniniwala kami na may gagawin ka, Panginoon, na patuloy lamang kaming manampalataya, manalangin at kumapit sa iyo, Panginoon. Patuloy lamang kaming maniwala na may gagawin ka sa kalagitnaan na iyan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga kadakilaan, sa iyong gagawin pa. At naniniwala kami na marami ka pang gagawin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa iglesia na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Lord, ganun pa man, Lord, ay itaas po natin ating mga kamay at tutukin. Ano lang po natin sa mga prayer requests. Lord, ganun pa man, Lord, maraming Yes, salamat sa isa Lord. ng pong katagumpayan sa aming Amen. prayer Hallelujah. meeting. Pagkamat kundi Yes. lang po kami, Amen. ba't alam po namin Yes. ang Holy Spirit ay nasa kalagitnaan po namin. Yes, Sa Kristo ay Lord. nakikinig po sa aming Hallelujah. mga Jesus, prayer, Lord. hallelujah. Lord, maraming salamat in advance sa Yes. bahagi ka sa katugunan sa mga prayer Yes, requests Lord. na aming kapatiran, Hallelujah. kalusugan nito, Amen. pinansyal man ito, o paglilipat man nila ito sa mga Amen. kumpanya Jesus' name. nais niyang lipatan at sa mga huruf at sa mga illegal na workers, magiging po sila ng workers, pamagitan ng ikama po nila, maging smooth po ang pagpaprocess ng kanilang ikama, maging muli sila maging legal na manggagawa nito sa Riyadh, Saudi Arabia, sa mga huruf. Ang anong bansa ay aming tirahan, subalit na kailangan namin sundin ang mga batas ng bansa ng aming tirahan. Ang anumang batas ay naayon sa batas po ninyo. Amen. Lord, masalamat in advance sa lahat ng katugunan sa mga prayer request po na Yes. aming kapatid, sa punahing mga pamilya, sa pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa pamilya po namin,
sa aming mga kapastoran, mga Yes. kapatiran, O Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran dadalhin niyo po rito, Lord. Maraming salamat sa ibibigyan na naman nilang time po sa inyo at kayo mai-prioritize po na naman po nila, O Lord Jesus. Yes. Kaya makapagpatuloy sila at gagawin, makapakinig ng inyong mensahe, ihatid po ng gagamitin niyo po bukas, O Lord Jesus. Yes. Maraming salamat din po sa mga lahat ng gagamitin niyo mga Amen. workers niyo po, Lord. Hallelujah. At alam po ninyo ay kami magpapakumbaba po sa inyo. Yes, Kaya magpapatumbay po Lord. ang Jesus. aming gawain po bukas sa inyo. At Yes. maging kaaya-aya po ito sa inyo. At maramdaman po talaga namin ang inyong presensya, O Lord, ang Amen. Holy Spirit, habang kami nagagawain po sa inyo ni Jesus Christ. Yes. Lord, naway, maraming salamat po, Lord, sa mga burdens na tatanggalin niyo sa mga Yes. kapatid ang Jesus. magsisipagpunta rito sa inyong Yes, panambahan. yes. Ikaw lang po ang dapat sila ang dapat ay ma-focus lang po nila akalang po sa isipan Amen. talaga sa inyo, Hallelujah. Lord, ay hindi sa sino pa man, O Lord Jesus Christ. Lord, sa inyo lang po sila tumingin at hindi sa sino Amen. mang gagamitin mo Amen. sa pulpit, O Lord Jesus. Lord, maraming salamat, O Lord, sa lahat ng katagunan na in-advance sa inyo time, O Lord, ay magkakaroon po ito ng katugon. Dahil sabi nga po, Lord, Yes. delay is not a denial. Ito magkakaroon po Yes. talaga ng katuparan. Amen. Ang Hallelujah. kailangan po naman talaga namin Thank gawin ay you, patuloy Lord. kayo makipag-talk sa inyo. Dahil Amen. sabi niyo, O Lord, Hallelujah. doon sa nagbigay kayo ng mana, O Lord, ay kailangan ay magkaroon kami ng oras-oras na pakikipag-usap po sa Amen. inyo. Hindi niyo kami binigyan ng pang isang taon, pang isang buwan na blessing, but araw-araw kami bibigyan ng blessing dahil Amen. nais niyo pong magpatuloy kami makipag-usap sa inyo dahil pinaunawa mo po sa amin na kayo ay Diyos na palibughuin, O Lord Jesus. Kaya inanais niyo po, Lord, na kami lagi makipag-talk po sa inyo. Kaya pinapaunawa niyo po sa amin na kami ay magkaroon ng pagtitiyaga sa pananalangin po Yes. sa inyo, pakipag-usap po namin sa inyo. Lord, maraming salamat in advance at ito po Amen. namin dalangin. Pasalamat pagkakila po sa inyo, pagsambag po sa pangalan po ng mga nabugtong ng Jesus Christ, bagay sa walang sawang paggabay po ng inyong Holy Spirit sa bawat isa sa amin at sa building na ito. Amen. 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 Love you, Lord. Thank you.